at sa mga nangyayari po sa ating bansa sa Pilipinas na ang lindol at kung yun nga, freedom from sin and death. Tapos yung guidance of the Holy Spirit, yung adoption as God's children, kagaya ng nabanggit na ni Kuya. And then yung pag-asa natin sa gitna ng mga pagsubok. And finally, yung assurance natin na yun nga, God is working all things together for our good, mga kapatid. So it isn't just about comfort. It's about yung pagtitiwala natin sa plano ng Panginoon para sa atin, mga kapatid. So dito, ang daming declarations, yung mga powerful declarations ni Apostle Paul, ano po, yun nga sabi niya, there's now no condemnation for those who are in Christ. Sabi niya, nothing can separate us from the love of God. And dito rin sinabi niya na, if God is for us, who can be against us? So, napaka-powerful po talaga nitong chapter na ito. And bago po yung chapter, verse 28, sinabi po dito ni Paul na ipinakita sa atin dito ni Paul yung mga bagay na some of people, yung ibang tao gusto nilang skip, which ayaw nilang pag-usapan, which is yung suffering, mga kapatid. And dito ina-encourage tayo, mga kapatid, na kahit mahirap ang buhay and kung minsan hindi natin maintindihan, God is still working. Hindi man natin nakikita, hindi man natin nararamdaman. Alam natin, mga kapatid, dapat na God is doing something bigger for us. So nung sinabi po ni Apostle Paul na all things work together for good, hindi ito yung hindi niya sinabi na makukuha mo yung trabaho gusto mo, makukuha mo yung relationship na gusto mo, or hindi ito yung buhay na inaasahan mo. Hindi ito yung buhay na pinlano mo. But he's talking about something deeper, mga kapatid, something eternal. Kaya doon po nagkakaroon ng misunderstanding doon sa verse na ito, mga kapatid. Kasi minsan ang interpretation is God will work everything out exactly the way we want. Hindi po ganon. Like, isosolve niya lahat ng problema mo kung magtitiwala ka lang sa Kanya. Hindi po ganon ang pangako ng Panginoon. But makikita natin later on kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng all things work together for good. So isa-isa po natin, sabi niya, we know. Ibig sabihin, merong kasiguraduhan, mga kapatid. There's an assurance. Hindi niya sinabing we pray or we hope. Sabi niya, we know. So hindi lang siya basta hiling or wishful thinking, mga kapatid. It's a deep conviction na galing sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Kasi kung kakilala mo talaga ang Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya ng buong buo kahit na minsan hindi mo naiintindihan yung mga nangyayari. Amen. And second is, all things work together for good. All things work together. This is now the process, mga kapatid. Hindi niya sinabing some things, but all things. So kasama na dyan, mga kapatid, yung blessings, the burdens, yung victories and failures, the joy and the pain, yung mga bagay na naiintindihan mo at hindi mo naiintindihan. Walang sinasayang po ang Panginoon, mga kapatid. Kumbaga, para siyang mananahe na yung pira-pirasong retaso tinatahi niya para makabuo ng isang masterpiece, mga kapatid. Sa likod, makikita mo lang yung buhol-buhol na sinulid. Amen. But from God's view, it's a masterpiece in progress. Amen. And then number 3 is for good. Now, this is the product. Ano ba yung sinasabi ni Apostle Paul na good? So, yung good po na ibinabanggit dito ni Apostle Paul is from God's perspective, hindi po sa atin. And minsan, kung ano yung good sa pananaw ng Panginoon,
hindi laging good for us, or hindi laging mukhang mabuti para sa atin. Sabi niya dito, pinakita niya dito sa atin na merong dalawang klase ng tao. Those who are living according to the flesh and those who are living according to the Spirit. So, pinapaalalahanan lang tayo ni Paul, or during that time, pinaalalahanan niya yung church in Rome na panghawakan natin ng mahigpit yung pag-asa na meron tayo sa Panginoong Jesus. Kahit sa gitna ng mga pagsubok. And today, mga kapatid, it reminds us that the Holy Spirit will help us. Tutulungan niya tayo na makita sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo that God is still working for our good. And itong mensahe po ng ito ng pag-asa, mga kapatid, na kahit ano pang mangyari, walang kahit ano pa man na makakapigil sa mga ipinangako sa atin ng Panginoon at kung ano yung mga plano niya para sa atin. So yung good dito, mga kapatid, it's not always what feels good. Hindi yung inaakala natin na magiging maayos ang buhay mo, wala ka nang magiging problema. Hindi yun ang ipinangako po ng Panginoon. But kung titingnan po natin sa Romans 8:29, sinabi po niya dito yung purpose, mga kapatid. Ang sabi niya, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed in the image of His Son, mga kapatid. So yung good po dito is, God is working for us to be Christ-like, mga kapatid. He's molding us to be like Jesus. Diba? Sometimes, God allows yung pressure, pruning, and pain, hindi para sirain tayo, kundi para i-develop tayo na mas maging kagaya tayo ng Panginoong Hesukristo. Amen. So yun po yung tinatawag, yun po yung sinasabi ni Apostle Paul na all things work together for good. Lahat ng mga nararanasan natin na paghihirap, pagsubok, it makes us grow stronger spiritually, na yun nga po, magiging para tayong kagaya ni Hesukristo. He is molding us to be like Jesus, mga kapatid. Ang sabi dito, to them that love God. So ito yung pangako po na hindi para sa lahat, kundi para doon sa mga nagmamahal sa Panginoong Diyos. And yung pagmamahal, mga kapatid, na hindi lang basta sa salita, but with obedience and trust. Kung tayo po ay namumuhay according sa kanyang mga layunin and we are walking in His love, lahat ng nangyayari sa ating buhay will be used by God for the ultimate good, mga kapatid. Ano yung isang the best example of this, mga kapatid, is nung napako ang Panginoong Hesukristo sa krus, mga kapatid. 'Di ba? Kung iisipin mo, the cross looked like the worst event in the history, mga kapatid, 'di ba? Yung ating Panginoon ipinako at namatay, mga kapatid, but God turned it into the greatest victory, mga kapatid, which is the salvation of mankind, mga kapatid. So, ito po yung ibig sabihin nung all things work together for good with God, mga kapatid. And sabi niya dito, to them who are called according to His purpose. Kung naalala niyo po yung Jeremiah 1:5, na kahit bago pa man tayo ipinanganak, may plano na para sa atin ng Panginoon. Hindi tayo aksidente dito sa mundo. Hindi tayo aksidenteng nandito sa church, mga kapatid. We are called and we are chosen with a purpose, mga kapatid. At kapag yung buhay natin, mga kapatid, is naka-align sa purpose ng Panginoon, kahit ano pa man yung pinagdadaanan mo, you still have that peace in your heart. Amen. Because alam natin na ang may hawak sa ating buhay ay ang Panginoong Diyos. And so, ang key phrase po dito natin, mga kapatid, is with God. So, di ba, without God,
life doesn't make sense. Without God, suffering is just suffering. But with God, suffering produces strength. With God, tears sow a harvest of joy. And with God, what the enemy meant for evil turns into a testimony of victory. Amen. So the key is not avoiding all things, but in knowing who is with us through them, which is God, mga kapatid. So how can we live this truth, mga kapatid? We have to trust God's timing. Kahit hindi mo naiintindihan yung proseso, magtiwala lang tayo sa Panginoon na nandyan siya, hindi siya nawawala, mga kapatid. Palagi siyang nandyan sa tabi natin. And love God through obedience, mga kapatid. Sabi nga, this promise belongs to those who love God. Love Him enough, mga kapatid, to keep following Him even when life hurts. And we have to stay aligned with His purpose. Hindi natin kailangan tanungin na, bakit ba nangyayari to, Lord? Let us ask, ano ba yung lesson na makukuha ko dito sa nangyaring to, Panginoon? And then, declare your faith daily. This is a good reminder for us, mga kapatid. All things are working for my good because I love God and I am called according to His purpose. So, for my conclusion po, life will bring challenges, mga kapatid. Hindi nauubos ang pagsubok dito sa mundo, mga kapatid. But God never promised na it will work, it will be good. Hindi tayo pinangakuan ng Panginoon ng magandang buhay, but He did promise that all things would work together for good. Hindi niya ipinangako na hindi na tayo dadaan sa mga pagsubok. But it will work together for good in the end, mga kapatid. So, kung pinagdadaanan natin, disappointment, delays, or struggles, ipinagtatagpi-tagpian ng Panginoon hanggang sa marating natin yung ating destiny, mga kapatid. So, kapag tayo po ay lumalakad kasama ng Panginoon, walang masasayang, mga kapatid. Every pain has a purpose. Every trial has a testimony. And every setback is a setup for God's glory. Amen. So, keep trusting and keep loving and keep walking in His purpose because all things work together for good with God. So, yun lamang po. Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda nung mga sinabi niya. Actually, kung susuriin natin, mga kapatid, hallelujah, ang buong verse ng Romans na sinabi ni Apostle Pablo, mga kapatid. Sa una nito, mga kapatid, sa una ng mga verse na banggit na ni Brother Leo yun, mga kapatid, na sinasabi dito is we are already set free kasi nandoon na yung mga kasalanan na mga ginawa, mga kapatid, nararamdaman na natin because of that Holy Spirit is with us na mga kapatid. Hallelujah. Sa mga verses na yan, mga kapatid. Pinri na tayo sa ating mga pagkakasala, mga kapatid. Kung napansin nyo rin dun, mga kapatid, sa verse na yun, may tatlo silang hinaing, mga kapatid. Hallelujah. The groans, mga kapatid, na binanggit dun, mga kapatid. The groans, mga kapatid, the three groans, mga kapatid, creation groans, mga kapatid, hinaing nila sa nilikha, mga kapatid, diba? Hinaing nila. The other one is the Christian groans, tayong mga Kristiyano, naghihinaing tayo, mga kapatid, hallelujah. And the Holy Spirit groans. Ano ba yung mga ito, mga kapatid? Sa creation groans, mga kapatid, alam naman natin na wala tayong kakontentuhan as being a tao, mga kapatid, na kung anong meron tayo, mga kapatid, we're always looking for the best. Kapatid, hallelujah. Kahit nandiyan na siya, mga kapatid. This is the all that hinaing na binabanggit dito, mga kapatid. As walking through the Lord, mga kapatid, the Christian groans, mga kapatid, pinangako na dito na magiging tagapagmana tayo ng ating mahal na Diyos, mga kapatid. Subalit, anong pa rin, mga kapatid, ang pinangkakapitan natin
is moldy on the worldly things that we want to have, mga kapatid. Andyan na yung adoption na tayo ng Lord, redemption, ni-redeem niya na tayo, mga kapatid. But still, as a Christian, we have the hinaing pa rin, mga kapatid, the groans, mga kapatid. Our Holy Spirit, mga kapatid, naghihinaing pa rin tayo, mga kapatid. Bakit kaya, mga kapatid? The way we pray, mga kapatid, or the way we heard the God's voice, paano, mga kapatid? Simple, mga kapatid. Minsan, ang boses na naririnig kasi natin, mga kapatid, we need to be, mga kapatid, na maging vigilant din tayo, mga kapatid, na not all things na sinasabi sa iyo is the right spirit. Yan, mga kapatid, di ba? So, we need to justify and glorified through the Lord that is coming from the Holy Spirit, the right spirit ba siya, mga kapatid? So that, mga kapatid, all that hinaings natin as a being hinaing sa creation, hinaing natin bilang Kristiyano, hinaing ng ating Holy Spirit, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, if you start with the right point, mga kapatid, mga kapatid, magkakaroon, kapag hindi tayo nagsimula sa starting point na good, mga kapatid, and the right spirit, malaking problema na yan, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Kasi nakasentro na sa sarili natin, or hindi nakasentro yung sa Diyos, ang interpretation natin, mga kapatid. Diba, mga kapatid? Kaya itong Romans na to, mga kapatid, if we analyze, mga kapatid, ang daming sinabi nila, Brother Leo, Sis Princess, mga kapatid, it is all the reminders, mga kapatid. And mga kapatid, panghawakan na natin ito, mga kapatid, na ito'y pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. Lahat ng nilikha niya, mga kapatid, ay mabuti. Walang hinilikha ang Diyos na hindi mabuti at sa kapakinabangan ng kanyang mga anak, mga kapatid. Hallelujah. Dito rin, mga kapatid, sa napansin nyo, sa focus verse natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Meron dito, mga kapatid, it is mga kapatid, work. Sabi, work together. And ano pa yung sinabi dito? Cold, mga kapatid. Pag sinabing work, mga kapatid, tatrabawin natin yan, mga kapatid. Amen. Pag sinabing calling, mga kapatid, hallelujah, ito na yung tinatawag tayo ng Diyos, ika-crack niya tayo, mga kapatid, katulad na sinabi ni Sis Princess, na minumold niya tayo, mga kapatid. As you see, mga kapatid, meron doon akong maliit na picture. It's regarding for the wire, mga kapatid. And for the, chicken wire. Barbed wire. Yeah, barbed wire. Kasi bakit ko yun, wire, yung wire, mga kapatid? Because that wire, mga kapatid, that wire is for our work, mga kapatid. Na kinrap na ng Panginoon sa ating calling, mga kapatid. Kasi siya lang naman yung source, di ba, mga kapatid? Through that wire or that connection, mga kapatid, we have only one source, which is our Lord Jesus, mga kapatid. Through that, mga barbed wire, mga kapatid, hallelujah, na sinabi ni Sis Princess, mga kapatid, siya yung proof, mga kapatid. Siya yung proof na mga kapatid, na kung bakit lahat ng bagay ay nagmumula sa kabutihan ng galing sa Panginoon. Mismo si Jesus, ibinuwis niya ang kanyang buhay. That is the proof, mga kapatid, na mabuti ang Diyos, na mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Yung binigay niya na buhay, mga kapatid, hallelujah, sabi nga, mga kapatid, kapag hindi nakasentro sa Diyos, ang interpretasyon natin ng good, mga kapatid, it can be misleaded or misapplication sa buhay natin, mga kapatid. Kaya ang pangako dito, mga kapatid, hindi nga sabi, pangako ng Diyos na kapag, mga example nito, mga kapatid, sabi, nalugi negosyo mo, mga kapatid, hallelujah, okay lang yan, mga kapatid, dahil may darating na it can be misinterpreted by the people na sasabihin mong hindi lumalakad sa Diyos, mga kapatid. But as a Christian, alam natin na there is a purpose. So, we cannot apply this, mga kapatid, to the non-Christians na hindi nagmamahal, sinabi ni Sis Princess yan. Kasi itong pangako na ito, mga kapatid, ay nakapaloob sa mga tunay na Kristiyanong lumalakad. Kasi nagmamahal tayo sa Diyos, mga kapatid, di ba? Walang nagmamahal tayo sa Diyos, lahat ng mga
gagawin natin ay sentro lamang sa Diyos, mga kapatid. Sentro sa paggawa ng kabutihan, kung ano yung purpose niya, kung ano yung calling niya, mga kapatid. Kasi hindi naman tayo nandito, mga kapatid, mga sinabi niyo, lahat tayo has a purpose in this world, mga kapatid. Hallelujah. Alam natin, that is the full assurance, hallelujah, na binibigay sa atin, deliverance from everything, hallelujah, ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga, di ba mga kapatid, na kung anong simulang ginawang mabuti ng Diyos sa buhay natin, ay tatapusin niya yun at walang anumang mangyayari sa buhay natin na hindi makakahadlang doon. Di ba mga kapatid? Aren't we grateful to that promises of the Lord, kapatid? Nahiya naman tayo, di ba, sa ginawang kabutihan ng Diyos sa atin, mga kapatid. Tatapusin niya, mga kapatid. Di ba? Sinimulan niya, tatapusin niya pa, pero tayo mga kapatid minsan, di ba, we're taking advantage, ma-overwhelm na tayo mga kapatid, na akala natin gumawa lang tayo ng mabuti is enough na yun, nakagawa na ako ng ganito, gumawa na ako ng ganyan. We are counting, mga kapatid. It's not enough, mga kapatid, hallelujah. Kaya minsan tinitingnan natin yung kung ano yung nagawa natin, but we are not looking for the promise na ang pangako ng Panginoon, but not on the promise keeper, mga kapatid. Hallelujah, di ba? Hindi tayo tumitingin sa nangako, kundi sa pangako lang niya, mga kapatid. Hallelujah. Sana mga kapatid, no? Hallelujah, sa verse natin ngayon, mga kapatid, naintindihan natin kung ano yung malalim na mensahe, mga kapatid. Hallelujah. Na sa bawat isa sa atin na God is all-powerful, sovereign God, mga kapatid. Kapag sinabi niyang lahat, ibig sabihin lahat yan, mga kapatid. Hallelujah. Totoo na ginagamit ng Diyos, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay, mabuti man yan o mga financial, material, mga kapatid, binibigay niya yan, mga kapatid. Yung health natin, mga kapatid, yung local church na nabibilangan natin, ginagamit ng Diyos yan to increase our joy, na makita natin at matuto tayong magpasalamat, hallelujah, sa kung ano man yung mga bagay na tinatamasa natin. Subalit, mga kapatid, lahat din ng mga bagay na hindi natin bilong na mga sufferings, lahat din yan, mga kapatid, galing din yan sa Lord, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? This is the sufferings, mga kapatid, na nararanasan natin. Pinahihintulutan niya ng Diyos, mga kapatid. Dahil paano ka magiging mga kapatid, na puro kasiyahan na lang, without the failure, mga kapatid, without the disappointment, mga kapatid. How can you be grown, mga kapatid? Hallelujah, di ba? At tulad ng sinabi ni Sis Princess, bawat hibla, hinuhulma ng Panginoon kasi minumod niya tayo, mga kapatid, according to His masterpiece, not to our own, mga kapatid. Hallelujah. Di ba minsan, napapaisip ka, life is so unfair. I'm a Christian, mga kapatid, gumagawa ko ng mabuti, but bakit yung mga unfaithful sa'yo, Lord, mas magagaan ang buhay nila, mas mayaman sila? Bakit ganon, di ba? Napapa-question kang ganon. Ask yourself, kapatid, analyze, mga kapatid. You have the right to question God, mga kapatid. Hallelujah. Analyze muna natin, mga kapatid. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Napakabuti niya, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ang goodness ng Panginoon, mga kapatid, even dun sa mga nagre-rebelde sa Kanya, mga kapatid, God is also good, mga kapatid. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, there is no condemnation. Nga, mga kapatid, the proof na gusto nyo ng prueba, mga kapatid, hallelujah, tingnan nyo ang cross, mga kapatid. Binuwis niya ang sarili niyang anak para sa sanlibutan, para sa atin, para sa iyo, mga kapatid. Para lang masabi natin ba, mga kapatid, na prueba na hinahanap natin, mga kapatid, na tunay na mabuti ang Diyos para sa bawat isa. Thank you, Lord. Hallelujah. As a conclusion, mga kapatid, hallelujah. Alam natin, mga kapatid, hallelujah, sa verse na ito, binibigyan tayo ng Panginoon, bagong puso para mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. Higit sa lahat, mga kapatid, Hallelujah.
not on your own things, mga kapatid, na ginawa para sa Diyos, mga kapatid. Higit sa lahat, nagmahal sa iyo ang Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi sinabi ni Apostol Pablo na those who believe in Christ, mga kapatid, yun lang naman po ang mga maliligtas, mga kapatid. Lahat ng gumagawa sa Panginoon, yun, hindi lang yun, mga kapatid. Hallelujah. Ang magdiligtas, mga kapatid, hallelujah, sabi mga kapatid, kailangan meron tayong bunga ng pagmamahal sa Diyos. Hallelujah. Faith working through love, mga kapatid. Pwede mong sabihin, you believe in Christ, at sabi mga kapatid na, pero paano mo nasasabi, mga kapatid, yung ebidensya, mga kapatid, ng bunga? Kailangan natin yun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hindi sa pagtatagal, mga kapatid, always hold on, mga kapatid. Hallelujah. We love God, mga kapatid. Hallelujah. Mahal tayo ng Panginoon. Sabi, di ba? All things work together for good to them that love God and were called according to His purpose. Tinawag ka, may purpose ka, mga kapatid. You are wired for work, crafted for your calling, mga kapatid. And so God be all the glory, mga kapatid. Hallelujah. So sunod-sunod na po tayo, mga kapatid. Hallelujah.